Magandang umaga mga bata. Ako si Binibining Trixie or Teacher Trixie. Magandang umaga po, Binibining Trixie. Magandang umaga mga bata. Ngayon, bago natin simulan ang ating klase, tayo muna ay manalangin. More, pwede mo ba kami pangunahan sa ating panalangin ngayon? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, nagpupuno ka sa ng Diyos ay sumasa iyo. Kang pinagkasigalan at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ngayon, tapos na ang panalangin. Ngayon naman ay ating simulan sa pampasigla. Pamilyar ba kayo sa tatlong bebe? Opo. Marunong ba kayo kung paano ito? Alam nyo ba kung paano ito kantahin at sayawin? Opo. Okay. So, ating sayawin in 3, 2, 1, and may tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat mga bibi, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Okay, palakpakan mga bata. Ngayon, bago tayo magsiyupo, ay atin munang ayusin ang ating upuan. At kapag nakaupo na, umayos ng umupo ng maayos. Bago natin simulan ang ating bagong pag-aaral or bagong leksyon, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba ang ating pinag-usapan kahapon? Naalala nyo pa ba? Ano nga iyon, Josie Amor? Pag-recycle. O pag-recycle o mga kagamitan na patapon, ngunit may pakinabang pa. Mahusay dahil naaalala nyo pa, ngunit kailangan ko pang malaman kung kayo nga ba ay may natutunan. Magkakaroon lamang ako ng tatlong halimbawa. Una, kailangan nyo lang sagutin ito ng oo or hindi. Mga sirang damit. Oo. Oo. Ang mga sirang damit ay pwede pang gamitin kahit na ito ay patapon mo dahil may pakinabang pa ito, di ba? Tama? Oo. Pangalawa, mga pagkain. Hindi. Hindi dapat natin tinatapon ang pagkain dahil bakit? Dahil Hana, Pwede pang kainin. pwede pa nating kainin or ipimigay sa mga taong walang pagkain. At ang panghuli ay mga botelya or botilya. Oo. Oo, ito ay pwede pa nating magamit or sa ating mga proyekto. Tama? Tama. Ngayon naman ay ating simulan ang ating panibagong pag-aaral or topic. Ito ay tungkol sa pagsunod sa utos sa mga magulang at nakakatanda. Sumusunod ba kayo sa utos ng iyong mga magulang? Oo. Sinusunod niyo ba ito na may pagmamahal? Oo. Ngayon naman, gusto ko kung sinusunod niyo ba talaga ito or ginagawa niyo ba talaga ito, ibigyan niyo ako ng masayang mukha. Paano yung masayang mukha? Masayang mukha. Paano naman yung malungkot na mukha? Tama. So ngayon, tatanungin ko kayo at kailangan nyo lang gawin ay pakita ang masayang mukha or malungkot na mukha. Sinusunod nyo ba ang utos ng inyong mga magulang? Oo. Masayang mukha. Tama. Nagagalit pa kayo kapag inuutusan kayo? Hindi. Paano yung malungkot na mukha? Ginagawa nyo ito ba na may pagmamahal? Oo. Smiley face. Sunod. Or panguli.
Masaya ba kayo kapag nakakatulong kayo or sumusunod sa utos ng inyong mga magulang? Oo. Tama. Ngayon naman ay may ilalahad na storya si teacher. Mahilig ba kayo sa storya? Oo. Gusto nyo bang malaman kung sino si Maria at si Juan? Oo. Bakit si Amor lang ang palaging sumasagot? Siya lang ba ang ating estudyante? Hindi. Hindi. So ngayon, ating malalaman kung ano nga bang klaseng bata si Juan at si Maria. Ito si Juan. Ito naman si Maria. Sa isang maliit na barangay sa probinsya, may magkakapatid na si Juan at si Maria. sino ito? Juan. At si Maria. sila ay pinalaki ng kanilang magulang na sumusunod sa utos sa mga nakakadanda at sa kanilang magulang. Isang araw, habang sila ay naglalaro, biglang sumulpot ang kanilang ina. Juan! Maria! Aniya, tulungan niyo nga ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng ating bahay. Kahit naabala sa paglalaro, si Juan at Maria ay agad naman nilang sinunod ang utos ng kanilang magulang. Pagkatapos ng pagsunod at pag-aayos ng mga bulaklak, ay masaya ang kanilang magulang, ang kanilang ina, dahil sinunod nila ang utos nito. Aniya, maraming salamat mga anak dahil sumusunod kayo sa aking utos. Aniya naman ni Juan at ang tugon naman ni Juan at ni Maria ay walang anuman po, ina. Masaya po kaming nakakatulong sa iyo, lalong-lalo na po sa pag-aalaga sa ating mga bulaklak. Si Juan at si Maria ay palagi nang sumusunod sa kanilang magulang, sa mga utos nila at sa mga bilin ng kanilang magulang dahil para sa kanila, ito ang pamamaraan ng pagpapakita ng respeto at paggalang sa kanilang magulang. Ngayon naman, ay ating alamin kung may natutunan nga ba kayo sa ating klase. May natutunan ba kayo mga bata? Oo. Sino-sino ang mga karakter sa storya na aking binahagi? Hana? Maria. Juan. Maria at Juan. Ano ba ang inutos ng kanilang ina? Amor? Paglilid sa kanilang ngarding. Pag-aayos ng mga bulaklak sa harap ng kanilang bahay. Katulad ba kayo ni Juan at Maria? Oo. Sa paanong paraan? Sumusunod ba kayo sa mga utos ng inyong magulang? Agad-agad nyo ba ito ang sinusunod? Oo. Hindi ba kayo nagrereklamo? Hindi. Ayos naman at kung iyon ang ginagawa nyo. Ngayon naman ay upang mas maunawaan at mas malaman ko kung kayo nga ba ay sumusunod sa utos ng inyong mga magulang, ay magkakaroon tayo ng pasulit. Ang kailangan nyo lang gawin ay lagyan ng check kung gaano nyo kadalas ginagawa ang mga sitwasyon na sa sagutan na ito. Nandito is kung palagi nyo ba itong ginagawa, paminsan-minsan or hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes or 5 minuto upang sagutin ang pasulit, ang unang pasulit. Ang 5 segundo ay magsisimula na ngayon. Basahing mabuti ang panutot at mga
sitwasyon sa ibaba. Huwag magmadali sa pagsagot, okay? Mataas pa ang inyong oras, mayroon pa kayong 3 minuto upang sagutin ito. Kung tapos na kayo, ay maaari nyo na itong ipasa. Maayos, mahusay, Hana. Ikaw naman, Josie Amor, tapos ka na ba? Hindi pa. Mahusay. Ngayon naman ay hindi pa umabot ng 5 minuto bago kayo natapos. Mahusay mga bata. At ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng pasulit na kung saan ay kailangan nyong iugnay ang mga nasa hanay A at hanay B. Ang kailangan nyo lang ay iugnay ang mga larawan sa hanay A sa mga salitang nasa hanay B. Bibigyan ko kayo ulit ng 5 minuto upang sagutin ito. Tignan mabuti ang larawan at unawain ito. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Opo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin iyan. Tignan mabuti ang larawan at unawain ito. At ngayon naman ay magkakaroon ulit tayo ng pasulit na kung saan kailangan nyo lang iugnay, i-connecta ang mga larawan sa hanay A sa mga wastong sagot sa hanay B. Ang mga larawan sa hanay hanay A ay mga halimbawa na utos ng mga magulang. At bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang mga ito. Start. Walang magkokopyahan mga bata. Tingnan ang iyong sariling papel at unawain ang mga larawan sa hanay A upang maiugnay sa mga salitang angkop sa hanay B. Kung tapos na kayo ay maaari nyo na itong ipasa sa harapan upang ma-check ni teacher.
Tapos ka na ba, Hana? Mahusay, dahil hindi pa umabot ng 5 minuto ay tapos na si Hana. Ikaw naman, Amor. Tapos ka na ba, Amor? Hindi pa tapos si Josie Amor. Huwag magtanong sa katabi. Kung may katanungan man, ay kay teacher ito itanong. Tapos na si Josie Amor. Mahusay at wala pa sa 5 minuto ay tapos na kayo. Ngayon naman ay ating alamin kung ano nga ba ang mga nasa larawan sa Honey A. Ano itong mga halimbawa ng mga utos? Ano sa tingin nyo ang mga nasa larawan? Hana, ano sa tingin nyo ang mga nasa larawan? Ito ay, aside sa utos ito, anong specific na utos ito? Amor? Paglilinis, tulad ng paglilinis ng bahay. Ano pa? Pagdidilig ng halaman. Ano pa, Amor? Paghugas. Paghuhugas. Tingnan natin kung ang inyong mga sagot ba ay talagang nasa larawan na ating sinugatan kanina. Ang unang larawan ay nagpapakita ng pagtulong sa paghugas ng pinggan, ay pagluluto. Ano nga ba ang benepisyo sa pagtutulong sa pagluluto? Amor? Pagpapakita. Amor? Pwede ka bang tumayo? Pagpakita sa pagtutulong. Sa pagiging masipag, at ito ay pwede nating gawin upang mas makabuo tayo ng relasyon sa ating pamilya or kasapi ng pagiging kasapi ng pamilya. Dahil sa pagluluto ay magkakaroon tayo ng oras upang tayo makatulong at makapaghain ng pagkain sa ating pamilya. Pangalawa, ito ay nagpapakita ng pagtulong sa paglilinis sa bahay. Hana, ano nga ba ang importansya sa paglilinis sa bahay? Para maaliwalas at hindi marumi ang ating kabahayan. Tama, mahusay. Ang pangatlo naman ay pagtulong sa Paglaba. Amor. Ano nga ba ang benepisyo or importansya sa pagtutulong sa paglaba? Upang malinis ang ating mga damit. Ang ating mga damit. Mahusay para presentable tayo kapag nasa maraming tao at magpipresenta ng mga proyekto. At ang pang-apat, pagtulong sa Hana, maghugas ng pinggan. Ano nga ba ang benepisyo or importansya sa paghugas ng pinggan? Para malinis Ang ating mga pinggan dahil ito ay ginagamit sa ating pagkain. At ang panghuli ay ang pagtutulong sa pagdilig ng halaman. Ano nga ba ang benepisyo ng pagdilig ng halaman, Amor? upang makakuha ng magandang ihip ng hangin. Upang magkaroon ng sariwang hangin. Dahil ito rin ay nakakatulong sa pagbibigay ng masariwang hangin sa atin, di ba? Tama ba, mga bata? Ano nga ba ang iyong naobserbahan or nakita sa Hanay A? Hana? Mga larawan ng mga ito
ito ay mga halimbawa na mga utos tulad ng paglilinis. Ano pa, Amor? Paghuhugas. Ang mga larawan ba ito ay ginagawa niyo ba ito sa inyong bahay? Oo. Maayos kung ito ay ginagawa niyo sa inyong bahay. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng aktibidad na kung saan ay kailangan nyong gawin kung ano ang nasa color Wheel. Anong nakikita nyo rito? Ano ito? Color wheel. Iba't iba. At ano ang mga nasa loob ng color wheel? Mga Utos. utos ng mga magulang. Ang kailangan nyo lang gawin ay ipaikot ang Arrow. arrow at kung saan ito hihinto ay kailangan nyong gawin or sundin. Ang unang gagawa nito ay si Amor. Try it. Kailangan nyong gawin ito sa 3 beses. Ng 3 beses. Una, masahin. Itapon ang basura sa basurahan. Pakita mo nga kung paano ka tumapon ng basura. Nasaan ang basurahan? Kunin mo at itapon mo. Tumpak. Pangalawang beses. Pulutin ang mga kalat. Paano mo pulutin ang mga kalat? At panghuling beses, Ayusin ang upuan. paano mo uyusin ang iyong upuan? Mahusay. Bigyan natin ng palakpak si Amor. At ngayon naman ay si Hana. Kailangan mong gawin ito ng 3 beses. Ano ang nasa Umupo na maayos. umupo ng maayos? Paano umupo ng maayos? Tumpak. At pangalawang beses naman. Magmano sa mga nakakatanda. At ang panghuling beses, magwalis. Paano ka magwalis? Bigyan natin ng palakpak si Hana dahil nagawa niya ang mga gawain. At tulad kay Amor, bigyan natin ng palakpak ang ating sarili. Mahusay mga bata dahil alam nyo kung paano sumunod sa utos ng mga magulang at mag-maintain ng kalinisan sa ating paligid. Ngayon naman sa ating gawain ay kailangan nyo ulit sumagot ng pasulit na kung saan pinapakita kung ginagawa nyo ba talaga o sinusunod nyo ang mga utos ng inyong mga magulang sa pamamagitan ng paghugis o pagkulay sa hugis puso kung ito ay sinusunod nyo. At kung X naman kung ito ay hindi. Ito ay may mga larawan dito na kung saan pinapakita ang mga tamang pagsunod sa utos at mga maling gawain. Kailangan nyo lang gawin ay kulayan ang hugis puso kung ito ay nagpapakita ng pagsunod sa utos ng magulang. At X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ulit ng 5 minutos upang sagutin ito. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na ngayon.
Huwag kalimutan na nalagyan ng pangalan ang inyong mga sulitin. Nalagyan nyo ba ng pangalan ang mga sulitin natin kanina? Opo. Ayos! Huwag kayong magmadali sa pagsagot dahil mataas pa ang iyong oras. Basahin at unawain kung ano ang nasa panuto, kung ano ang nasa larawan. Huwag mangopya sa katabi. Kung tapos na kayo, ay maaari nyo nang itong ipasa sa harap. Tapos na ang lahat. Maraming salamat mga bata. At ngayon ay dahil tapos na tayo sa ating aralin, may naunawaan ba tayo sa ating klase ngayon? Opo. Hana, pwede ka bang magbahagi ng inyong mga natutunan ngayon? Ano ang mga natutunan sa ating klase o sa ating leksyon ngayon? Paglilinis. Paglilinis. Ano pa? More? Dapat natin sundin ang mga utos ng ating magulang. Tumpak. Kailangan nating sundin ang utos ng mga ating mga magulang. Bakit nga ba natin kailangan sundin ang utos ng ating mga magulang, Hana? So, bakit nga ba natin kailangan sundin ang utos ng ating mga magulang? Ito ay nagpapakita ng Responsibility. responsableng bata at pagiging magalang. Tama! May natutunan talaga kayo. At ngayon, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin na kung saan kailangan nyong ipasa sa Lunes. Ito ay, ang panuto nito ay gumuhit na masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagsunod ng utos at malungkot na mukha naman kung hindi. Kailangan nyong lagyan ng pangalan nyo, basahin at unawain kung ano ang nasa pangungusap. At ngayon, since tapos na tayo sa ating leksyon o pag-aaral, maaaring bang magsitayo ang lahat? Magsitayo at manalangin para sa ating bago tayo umuwi. Amor, pwede ka bang manguna sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Paalam mga bata. Hindi dito, balikod di. So, ay balik ko na ka prayer kasi may 1, 2, 3 go.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Jesus, salamat po sa araw na ito at sa pagkain na ibinigay mo sa araw-araw. At gabayan mo po kami araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Paalam po, Binibining Trixie. Mag-ingat kayo sa pag-uwi.